Good evening, sweet world. We are the Crosscourt. With me right now, two of the members of one of the rising OPMs in our era. Char. First natin a guest from Manila, Philippines. Pwede. Manila na. Taking up business and music and the frontman of 3 AM. Give it up for Kay. What's up, guys? Wait, nakata music. Ayan, balik natin. And ang second naman na member sa 3 AM. From, taga-sa ka sa Davao, bay? Robinsons. Buangin. Mga shoutout sa mga taga-Buangin. Taking up culinary and the lead guitarist of 3 AM. Give it up for Carlos. Yes. Yeah, walang clap yun. Yan, sige. Sino gusto niyo shoutout sa before tayo magsugod ba? Shout out. Siyempre yung band members namin na wala dito ngayon. Shem, Chris, Shappy, or Sean. Yun yung dapat pala yung tawag sa kanya, Sean. Sean eh. Pag-close na yung Shappy. Anyways, yeah, shout out to our band members. Of course, shout out to Warner Music, Sir Alex, Slim. Ikaw, anong mga shoutout natin? Actually, naubos mo na lahat. So. Naubos, yun lang shoutout namin. Alright. Shoutout sa tanang supporters sa The Crosscourt ug sa 3 AM. Shoutout Yes. po kay Chris, my boy. Isa siya sa mga time na early times pa sa The Crosscourt. And currently, we are on our 50th episode with 3 AM. So, Let's go. ano kayo ka nang, it's an honor, Jude, na sila among 50th episode and kami ang nagkuha sa Virginity Podcast ni, Yes. ni Kay. So, goods lang. Bay, salamat kayo sa paghatag ninyo opportunity sa ako na mag-guest mo ha kay. Ang ako alam mong good, gusto na ako kay Marag, ang concept na of the Crosscourt podcast, ang short siya is the Crosspod, is I want to feature Marag, people of Davao, kaya the Crosspod, so POD ba? People of Davao. So Thank you for having us. Oh, bye. So, pleasure. Carlos and Kay, first of all, bay, gusto lang ako mag-ask, bay, paano ba kayo nag-meet dalawa? Love story na yun. Anyway, parang paano kayo paano na-form ang 3 AM? Yung, later, pag-usapan natin yung original talaga, pero paano na-form yung 3 AM na? Kung sinong kilala natin ngayon na 3 AM? Yung nasa Spotify, OPM Rising. Well, first kasi, meron akong neighbor, childhood friend, shout out si JC or si John. Bro, ano na ako gamaya? Para adunggan. Si JC. So yun nga, we're childhood friends, best friend ko rin. And then, naging classmates sila ni Carlos sa Ateneo. And during that time, I was in women's pa. So, there was this, gusto namin mag-join ng isang acoustic band competition. Yun ba yan? Or before nun kasi... Around anong year ba yan, bro? Third year high school. Ano ba ng third year? Hindi ko alam anong year yan. Nawala na sa years. Nawala na sa years. Medyo matagal na. And then, kind of... Or around senior high na kanyan? College? High school. High school. High school pa. Tapos, ayun, JC connected me and Carlos. And then, doon nag-start yung aming friendship. You go way back pala talaga ba? Super. Ikaw, Carlos, anong sa perspective ng love story nyo? Perspective ng love story namin, at first kasi parang yung gaze ni Kel just doesn't... Pero at first, yeah, parang pumasok ko sa studio. Oo. Yun siya. Sino itong nagpa-piano? Tapos nag-pause yung mga... Pause. May background music. Tapos kalit lang nag-ulan sa studio. Ayun, nakita ko lang si Kai. At first, awkward syempre. Tapos, ang friendship talaga, it all started when we started to play a game together. In-invite nila ako. So, ayun, after nun, I tried to, parang tumatambay ako sa call. Tapos doon kami kami dalawa lang late night talks. So, around, ano pa yun, like high school kayo, di ba? Yeah. So, PWC ka nun, ikaw Ateneo. Tapos, so like na may friendship, maski dahil inyong schools. Yeah. Tapos, if I may ask, yung basis natin, saan nyo siya na-meet? Si Shopee, si Sean. So si Sean naman is classmate ko siya ng grade 12 senior high, which is about 4 years ago.
So, ayun, parang need namin ng bassist. Tapos parang kasama ko si Sean sa isang Battle of the Bands. Siya yung bassist ko. Kyle, may kong kilala. So ito, Kyle meet Sean, Sean meet Kyle. Then doon. Tapos si Shem. Si Shem naman, nasali siya sa band later on na. Medyo matagal na. I think, after ng release actually ng She. Because if nakita nyo sa music video namin, apat na kami, wala kaming drummer sa music video. Because we used to have a different drummer. Pero things didn't work out. Shout out. Baka may beef ba? Meme na lang yung beef na yun. Pero, hindi siya natuloy with the band, and we were looking for another drummer, and then luckily enough, Sean was classmates or schoolmates with Shem sa SMAD. Tapos I think siya yung connect kay Shem sa amin. Yep. And then we asked Shem if she wanted to join the band, and yung parang because at that point we were thinking about taking it seriously na talaga. Kasi yun na nga, naka-release na kami ng first single. Yung first release nyo ba as 3AM is She? Yeah, She. And para sa akin, yun din aking pinaka, bias sa inyong mga songs. Pero tanang songs ipaminaw na ko. Especially itong pinaka-reason ko itong Kobligot. And feel ako, di ba gikanta ninyo na live? Remember na ako, nag-ana mo na, wala pa ninyo na-release. This is our first Tagalog song. So, katong pagkaano na ako, nakaana ko ba ka ng ganahan mo ka ng mga pulseto sa chorus. Kanya, pagka paminaw na ko to, shoutout sa akong uyab na kauban akong uyab ato. Tapos, na fall in love yung usab ba? Sorry kay Gold, pero bitaw. Pero kanang maragang ako ato kay, namoy range good. Kaya ang uban at siguro at first kaya antod lang sila, English lang na sila or inga nila ilang vibes. Pero at least na pakita po ninyo ba na kaya po ninyo mag-Tagalog. So, hindi yun yung last natin na Tagalog na Hindi talaga. Hindi kasi, actually before, talagang I didn't really want to write Tagalog songs talaga. Iniwasan ko talaga. I hated writing Tagalog songs. Kasi nagkaroon ng time na, before kasi nagsusulat talaga ako ng Tagalog songs, pero that was for mga competition. Tapos parang yung mindset ko kasi when it came to songwriting, naging toxic because basically I was writing songs para magsikat agad yung song. Hindi ko muna kinonsider na kung gusto ko ba yung song or mas nasa isip ko lang is dapat sisikat to kasi yun nga, the pressure rin of being an artist na dapat mag-succeed agad, lalo na yung when I was, hindi ako nagsa-school nun. So, ayun. And then, when I realized that na toxic na yung mindset ko, I stopped writing for a couple of months para lang ma-reset yung mindset ko. And then, yung first na nasulat ko after that break was She. Tapos doon na nagsimula yung 3AM at the same time. So, sa instruments nun, di ba, paano mo siya gi-write? Sa guitar or sa piano? Or ano ba? That time, that was, actually, She is also the first song that I produced. Kasi I learned to produce my own songs rin around that time when nag-stop ako nagsulat. Kasi, I know a lot of songwriters will agree with me on this, pero parati kasi nagbamagaan ng ulo ang songwriter pati ang producer. Most of the times hindi masunod ng producer yung gusto ng songwriter. Gusto ng songwriter. So dahil doon naisip ko na sige, ako na lang matuto na lang ako mag-produce ng songs. Kasi I'm also interested in doing that. And then so I think it started with lang talaga yung electric piano na it was just yung parang maliit na okay. Mga preset lang yun sa Logic because I used GarageBand before I swapped to Logic, which is yung workstation for producers. Tapos yun, I just made a chord progression sa keys, and then sinabihan ko sila Carlos and si Chris. Actually, sila dalawa yung nag-help sa akin with producing the song sa guitars. Si Chris basically sa lahat ng parts doon kasi meron siya. Psycho na si Chris. Yeah.
Tapos, ayun, actually, so actually, medyo overproduced nga yung She, pero somehow it worked. So, ano ba yung process, ana, sa pag, like, for example, done ka na sa pag, like, write na ng song, tapos, like, i-introduce mo ila Chris, ila Carlos. Ano ba yung process, ana, like, ikaw, Los, feel ni mo na, pag paminaw ni mo sa iyang kanta, like, sige, butangan ako inganin na mga guitar, or ano ba? Actually, yung process ni Kyle, pag mayroon siyang kanta na gusto niya lagyan ng parts ko like sa guitar, bigla lang siya mag-chat. Sabihin niya. Randomly 3 AM ang chat mo. Ano lang siya na, file, lagyan mo guitar. Pero syempre, sa start, I really had a hard time putting parts kasi like he said, nagbabanggaan ang producer and artist. Within band members, possible din yan. Sumbagay mo. Hapit. Pero syempre, every great artist, every great band, Queen, o ano pa ba dyan, nagbabanggaan talaga yan. So at first, parang I had my own, parang hindi ko pa gets ang 3 AM sound, hindi ko pa gets anong gusto ni Kyle. So syempre, from me pa lang, tapos super novice ko pa lang sa music writing. So, at the beginning, sobrang hesitant ko to make anything at all. Pero over time, I understand the sound, I understand kung ano gusto ni Kyle, I understand kung anong bagay at anong hindi. So, I record some stuff, send it to him, thoughts niya, change, accept o hindi, then make na naman ng bago. Tapos, yun yung process. May time ba na parang na-offend ka kay Kyle? Every day, actually. Every day? Mahirap ako katrabaho, guys. Hindi, joke lang. Sponsors. Pero when it comes to music, never ako na-offend. Ever. Kasi it's a creative process. Every creative process is opinionated. Yung mga kasama yun sa members, parang friendships yun mo in real life. Like, Pero meron kayong like, night times na when music lang jud, like, dili mo ma-mersonalan, especially now, separate talaga yung parang band relationship namin to our like yung personal friendship na relationship. Kasi yun nga, like ngayon we don't really hang out as a band as much. Kasi yun nga, we have our own personal lives, and especially now na me and Shem are in Manila and they're still in Davao, so it's harder for us to like get together. So basically, I think me and Carlos and Shappy, I think we're the closest ones sa band because we're also barkada din talaga kami. Yun, with yung, as I mentioned kanina, si JC, he's also part of our barkada. So we're just like a close talaga na group of friends na yun, kami yung always nagkikita basically. Pero when it comes to the band, Chris and Shem, they're there talaga for the band. Ayan. Yung sa going back dun sa sa yung dimension ko kanina na origin dun sa 3 AM kay narinig ko sa rumor lang. Ano na lang pag-ingon ba? Pero sinabi sa akin, nag-start doon 3 AM by you and 2 members, kaya 3 AM. So, can you tell us more about that? Kaya marag interesting kayo siya ba kay kung let's say, kaluyan sa Ginoo, marag in the future if ever maging more known na ang 3 AM, like di nila maisip na sila talaga original members siguro, pero like meron pa palang members before, so can you share more of that? Nung senior high, I wasn't really planning talaga to do like band stuff. There was this group that I formed rin called Across the Ocean sa senior high sa Ateneo, and yung members nun is isa lang yung name drop ko, si Paul Ramirez, pero he's now called Paul Pablo. And Paul Pablo, syempre he's in the galaxy. Yeah, he's slaying, but ano na siya ngayon, like he's really like a really good artist na. And so yun, asan siya ngayon? Nasa Manila siya? No, dito pa rin siya sa Davao pa rin pero siya. busy na siya flying to Manila, Cebu, and all that. Sir Paul Pablo, pag-guest ako po. Sige, kung ano mo yung Virginity podcast. Tapos, so yun, we nag-cover kami nitong song ni Sam Smith, yung I'm Not the Only One. Tapos nag-film na kami sa classroom, actually, tapos naka-uniform pa kami. So 3 kami nun, and then I posted it on Facebook, and then naging slightly viral siya sa Facebook kasi pinost nung isang
I forgot what it's called. Basta parang famous siya na social media. Influencer, ana. Hindi naman influencer. Parang page lang talaga. Okay. Tapos, na-repost sila and then doon siya nag-viral. So yun, siguro mga 2 performances na kami sa Ateneo. And then nag-drop out ako, syempre. Pero when I dropped out, I talked to them and parang sabi ko na, tuloy pa natin to kasi I feel like meron talaga siyang potential and all that. And then sabi naman nila G, and then we were approached by Ateneo Junior High. They wanted us to perform for their OPM night. Sabi ko, sige G. Pero because of like schedule conflicts, hindi nakakommit yung dalawa. Pero na-announce na yung 3 a.m. So na-announce na 3 a.m. sa poster and all that. Tapos ako parang, paano to? Ayaw kasi na ako lang isa magtugtog sa OPM night. Tapos ibang mga kasama ko dun, mga bands. So yun, I talked to Carlos and then I told him na, uy, form yun tayo first, ng band. Hindi ko nalaman. Hindi ko nalaman yung, tama. Diba, only on the cross court. First time. Announce na pala, tama. Nag-message ako sa'yo. Pero kayo lang dalawa nun? Meron na si Sean nun? Doon na nag-start yung parang connect. So like, sinabihan ko si Carlos, Carlos, kailangan ko ng band for this gig lang. Tulungan mo ako maghanap ng members. Kailangan natin yung bassist, siguro synthesizer, pati drummer. May drummer na kayo nun? Wala pa. Kami palang dalawa. Siya yung una kong kinausap. Nag-synthesizer na lang kayo? Ha? Nag-synthesizer or like kanang music. Sa'yo mo kanang na-beat sa background para to cover maragana? Hindi. Wala pa that time. Parang yun lang talaga. Ako, pati si Carlos. Acoustic siya? Hindi. We were planning to make a band na. Okay. For that gig lang specifically. Anong wala year pa siyang plans. Ma-remember mo anong year? 2019. Recent. Before pandemic yun siya. Before yun. Tapos, so yun, yung story na kinausap ni Carlos si Shopee. Because at that point, I think naglalaro na kami ng games sa Discord. So, kilala ko na rin si Shopee. Or kilala ko na ba si Shopee at that point? I think acquaintance, like weak acquaintance. So, we were playing na games and then yun. And that's a story. Yung na-connect. Si Shopee got Shem and I got Chris to join. And then, hindi, wala pa si Shem noon. Wala pa si Shem noon. Wala pa si Shem. Ito yung point na iba pa yung drummer namin. Kailan naging officially part si Shem? Kailan ba? I think basta after na ng release ng She. Yeah, after She. So film pandemic na? Around pandemic? Before pandemic? Yung This Is Not a Love Song, which is yung song after ng She, December siya na-release. Meron na si Shem noon. Kasi by January or hindi, March, when we shot the music video, nandun na si Shem. Si Shem na yung nasa music video. So, shoutouts kay Shem. Ma-remember ko si Shem kay parang may nag-viral din na video sa isa kong friend na nag-dance. Awad kung alam niya yan. So, yun parang doon ko na siya na-familiaran ba. So, shoutouts sa iyo, friend. Anyway, sige. Dito, may segment ako nag-prepare na bago lang. Sa mind ko lang. Kaya gusto ko talaga makuha ang mga opinion nyo sa inyong own music. Yan, di ba? Maganda siya. So, para sa inyo, what was the hardest to perform na music? Na song? Hardest or like yung ayaw lang talaga namin? Sige, pwede din yan. Bakit ayaw nyo? I think we have the same answer. Walang maisip na ayaw nyo na music. Pero sige, go. Yung ayaw lang namin i-perform, basically. Sige, 3, 2, 1, She. Why? Because ironically, from my perspective, the slower songs are harder to perform. Okay. Kasi parang, syempre, okay, a little bit of music thing lang. Most songs, correct me if I'm wrong, kasi nasa 100 to 120 BPM. It's like, siguro ganyan yung kampo niya. She is a lot slower. Sama na ba basically, BPM yung beats per minute. So, kung ilang yung sound ng beats. Basta mahirap siya explain na huwag natin pag-usapan. Pakiulit daw na sound. Anyways, pero para sa inyo, feel nyo pinaka nag-hit na song or like mas known na song kay She? Which is, yun nga hindi, until now we still don't understand bakit. Alam mo yung pinaka-recent ko ata na na-watch sa inyo na gig doon sa Suazo. Like twice kasi ako nag-watch. Yung nagsabi, yung first time yung tagi-kata yung Kubli live kay, wala kayo nagkanta na She nun. Hindi, na-perform kami ng She. I think na-perform kami ng She. Regrettably. As in? Parang ma-remember ko na nung first nag-perform kayo, tapos nung second kayo, wala lang siya nag-perform ng She. Nagana ko ito.
Hindi ko, I don't remember, pero always talaga meron ng she sa setlist namin. Sige. Matagal na ba yun? Mandela effect siguro. Hindi, yun yung first gig natin after the pandemic. And yung first gig after the pandemic, kay nag-perform kayo nun. Yung second, kalimutan ko. Sa yun, parang yung kasama ko na uyab ko nun, yung nagkanta kayo ng Kubli. Wala kayo nag-perform ng she. Tapos samay ko, bakit wala sila nag-perform ng she? Hindi ko alam. Tapos like, samay ko kayo, good pinaka. Hindi. Ito yung time na sinabihan tayo na i-cut yung set namin kasi overtime na kami. Wala lang pala ako overthink. Akala ko Oo, tama. Ginagaslight ko Nadiretso tayo sa feel. So wala nga talaga tayo ng she. Ay, kasi wala yung backing track. Yeah. Yun yung nagka-problema kami nun. Kasi when we perform live, meron kaming backing track, which is like, meron kaming mixer on stage na maliit. Tapos nakakonect na yung phone ni Shem sa mixer. Para mayroon pang mas magkapal yung tunog ng live performance namin. Kasi ang daming synths, ang daming stuff na nandun sa original recording na hindi namin... backup vocals mo. Yun. Na hindi namin kaya i-perform live. So, doon namin yung backing track, yung basically parang backbone talaga na aming... And of course, si Shem kasi it's Shem's job to keep us all in time with the backing track. Kasi kung mo-off time si Shem sa backing track, kami lahat off time. So masira talaga yung performance. So Shem. Shout out Shem. Pressure. Always siya pressured every gig namin. Pero parang ka-chill niya tingnan sa drums. Kaya yung kung makita mo, either naka-headphone siya, diba? Or naka-in-ear na earphones para marinig niya yung click track. Nice kayo yung si Shem ang inyong drummer. Kaya like, rare lang ako yung makitaan ba na drummer kay babae. Kapapod kayo sa inyong theme. So, mag-story ata sa inyong theme, kaya maraganahan kayo sa inyong aesthetic. Feel na ko si Kay yung nag-una po itong aesthetic ninyo, pero kaya balik na sa atong sa music ninyo na opinion. So, para sa inyo say favorite niya i-perform? Iba yung aming Sige daw, ikaw daw, Carlos. Basta walang solo, favorite. Pero, favorite? Original songs, right? Yeah. Okay. Grabe naman. Siguro, Hey Pretty Chick. Hey Pretty Chick. We don't perform that anymore. Hey Pretty Chick. Alam ko no. Paano ko ba Hindi na namin yung nape-perform nowadays kasi ang dami na naming singles na release na we have to prioritize the singles kasi syempre mas popular yung singles. Kaya pala sad si Carlos sa mga pictures niya. Serious siya na sad. Yun pala, bakit wala ng Pretty Chick ba? Ano ba? Ikaw, okay. Favorite song to perform? I think now, meron kaming unreleased song na we started performing. So, Tagalog or English? Yan pala answer ko. So, Tagalog or English? Tagalog. Oh my! Which is going to be released after Kubli. It's my favorite. After this podcast. Bagong new song from 3M. Only first in the Crosscart podcast. We started performing it nung yung last time I flew back here, which was our first na headline event sa Davao. Yung first gig na kami yung parang main event. Swazo pa rin? Swazo. Di ba nag-perform kayo sa Mapua recently? Yeah. Ano sa feeling? Na parang feel na ko, dira po nagkasugod ang mga local bands kana sa mga schools, just like mabidyohan niya. Chuya na yung banda agad. Enjoy naman. Yung iba-iba kasi yung crowds or yung audience sa iba't ibang schools. Actually, marami may nagulat lang kami kasi usually based sa past experiences, wag na tayo mag-name drop ng mga school na performance namin. Lahat sila like nakaupo lang, tapos nakatanga lang sila, tapos parang wala silang reaction sa aming performance kahit kami parang kasi ako when I perform on stage. All out ka. Sige, I'm like sige ako galaw, nagsasayaw ako sa stage para akong tatay na hindi mo magsayaw. Tapos kasi syempre kung performer ka tapos makita mo nakaganon na yung nakatanga lang yung mga audience, parang mawalan ako ng gana. Pero todo bigay pa rin. Pero sa MCM, grabe. Shoutout sa mga MCM students. Yeah. Like talagang nakatayo sila, tapos nagsasayaw sila, nagtatalunan sila. Tama ba? Anong song? Meron ba kayo song na makatalon-talon sila? Just yung feel yung song na always yung last sa set namin kasi gusto namin yung last song is magtalon-talon lahat ng mga... Did you ever dream ba na maka-crowd surf ka? Random question ba? Hindi ako fan ng crowd surfing kasi
ewan ko, baka iba yung mahawak-hawakan nila. Yeah, actually. Never crowd surf in your front daw. Hindi, pati nowadays, ang dami ko na nakikita ng mga fail na crowd surfing. Kasi I understand na before, syempre talagang with rock and roll, people will really carry the artist kapag mag-crowd surf. Pero ngayon kasi, ang mga tao na ngayon kasi, parang, bakit siya ba't bigla siya nagtalon? Ganun. Or that would be so cool ba if ever ba. Ikaw, wireless ba yung guitar? No, unfortunately. Gusto ko wireless eh. Kasi, quick story lang about that. Go. Alam ko na to. Kasi yung actually that first gig namin, yung sa junior high, first ever. Kaka-form na namin everything. Yun pa-perform kami. Laki-laki ng stage. Ito, sayang-saya. Tito, dyan siya, dyan. Tumatalon dyan. Isang song, literally while I was performing, nag-walk backwards si Kyle. Saya-saya pa, nakasmile pa siya. Sumakan pa siya. Sumasayaw. Tatapakan niya yung wire ko. Natanggal. Tapos may recording kami. So makita mo lang ako, maganto lang ako. Meron sa YouTube or sa Facebook. Meron kaming video pero wala siya sa not online. Ipaano sana natin dyan. So yun, natamakan ko yung gadget niya tapos nawala yung sound ng kanyang guitar. It was never the same ever since. Sa entire song na yun, kasi sige siya kaway sa tech. Sige siya kaway sa tech. Tapos natanggal na pala wire. Akala niya yung tech yung may kasalanan. Tapos literally parang 30 seconds. Kasi ang mali ko rin, hindi ko sinabihan sila Kyle. Kasi nag-next song na si Kyle. Parang, shit. So na-carry on sa next song? Oo. Kasi parang akala ko tech talaga. So hindi ko expect na sa akin. So literally 30 seconds ata before ng cue ko, which is Novella. Tapos Novella, ako yan. Parang doon ko pa lang siya na-fix. At least clutch, diba? Clutch. Buti na lang yung next song kasi for the first until the first chorus kasi ako lang yung nag-perform. Okay. Nice. Scary. Ganda sana kung may video nun ba? Viral yun ba? Anyways, sige. Last na question ako. Sa opinion. Favorite song na marag ka ng heart, ganang ano siya ba? Marag, say term na ka ng marag feels siya sa inyo. Parang feel na kanta, pero feels siya sa inyo kanta, marag ka ng every time madunggan doon ninyo, like, makaano mo sa yung chest. Marag ana, gan. Or something special, gano'n. So, something special siya. Hey Pretty Chick. Yeah, Hey Pretty Chick talaga. Kaya pala sad talaga siya. Ganda siya nag-voice si Carlos, ano? Ganda nag-voice mo, marag pang god ka ng kasi itong Morgan Freeman mo ito, ano ba? Huwag niyo ni-compliment. Malaki yung ego niya. Shout out to everyone na magka-comment sa voice ko. Malaki yung ego niya. Anyway, malaki niya yan. Ano ganyan, nakalimutan kayo i-ask ko, yung aesthetic. Sige, dito tayo sa aesthetic sa 3 AM. So, marag na-feel na ako dahil na si Kaya nagpasimula sa 3 AM. Ay, sa aesthetic sa 3 AM. So, ngano yung ato na aesthetic? Nakap na ba kayo mga gishadow na mga bands na ingato po ng aesthetic, yung inspiration nimo? So, can you share more of that sa inyong aesthetic? Yeah, of course, di namin to tinatago kasi we're literally one of the biggest inspirations ng band namin is, of course, the 1975. Kasi the 1975 is like one of the bands talaga that takes visuals to the next level. Parang they consider visuals and the music hand in hand talaga. And I totally agree with that kasi nowadays, especially nowadays, like, ang pangit na kasi kung, let's say, ang ganda ng song mo pero ang pangit na visuals, or ang ganda ng visuals pero ang pangit ng song mo, di ba? Pangit, it should go hand in hand talaga. So, to me, yung visuals talaga as a band, lalo na as a band, is super important. And I guess yung other inspirations namin would be from bands from the 80s like The Cure. Ano pa? Toto. Hindi naman Toto. Hindi naman Toto. Like kung visual identity. Arctic Monkeys. Anything that has to do with parang 80s coming of age. Ano siya ba yung favorite music ni mo, artist or band ni mo growing up? Growing up, I was into The Script, Coldplay, Toto. Yun, doon ang Toto. Ikaw, bro? Growing up? Whatever's on the radio, to be honest. Pero same lang, The Script, yan. Special place to my heart yan sila. Ano pa ba? Nag-concert ba sila recently? Yeah. Yeah, nag-concert, yeah. Wala. Ikaw, meron ka nun.
Wala ako nanood. Hindi na ako fan ngayon. Hindi na ako super fan ngayon ng The Script. Yung dati. Meron ba sila mga new songs na nag-hit? Wala na masyado, no? Sadly. Parang wala na masyado. Parang nahirapan. Some bands kasi find it hard to transition more into the popular na sound ngayon. So feel ninyo sa 3M na meron mag-abot po sa point na mag-change mag-genre or like change og kanang kung say mas popular? I wouldn't say we would go into more popular music. Siguro mag-change yung sound namin after our first quote-unquote era. Wow, era. So pretentious. Marag ka na, kamala ng Paramore, diba? Like, nasa like face na puro punk, emo. Skalit lang, still into you, kay grabe ka, colorful. Pop rock can you like see yourselves 3 AM na mag-agi pag-ingana? Oh, of course. Right now, we're focused lang on a certain theme. But after pag matapos na yun, syempre we're gonna explore into a new theme, different na sound. Pero we wouldn't want it to be like super different talaga from our original sound. Syempre, we're still gonna write songs na from our original sound, pero we're gonna dive deep into more like different new sound, new aesthetic. Siguro like kasi nga yung theme namin ngayon is more of like songs that can be put into films. Kaya yung aming visuals ngayon kasi has to do with projectors. OST ba tawag na? Mga OST ganun. Siguro next, like, ewan ko lang, I've been thinking about it kasi na what if, yung next namin na theme or concept, maybe social media, internet, or the radio. Like, I want it to be parang progressive, yung if ever man makakapag-release kami ng album. Like, I want the parang progressive. Yung puro singles pa lang na ninyo, di ba? Yep, so, singles pa lang. Feel ninyo, unsay timeline na magka-album ang 3AM? As for now. Yan, mahirap. It's really hard to answer. Kasi, personally, as artists, I think me and Paul Pablo also talked about this. And any other artist would agree na ayaw namin masayang yung past singles or yung past songs. Tapos, like, ang dilemma namin ngayon is we have like, how many singles? 3, 6, 7 singles out na. 7 singles out na. And then, tapos if we make an album, isali namin lahat ng singles sa album. Tapos so wala nang space for like yung songs na hindi pa na-release. Or like yung basically yung songs na hindi singles or like B-sides. Ayaw ko na mangyari yun. And ayaw ko rin na super marami yung songs sa first album namin. So yun yung mahirap na that's what we have to figure out pa kung ano ba yung yung lineup sa album. So, yun, actually depende pa. If ever man bigla kami maging viral or bigla we will gain popularity talaga agad, I guess we could release an album na. We could start working and finishing an album. Coming soon. Kaya basig di ay, unsay reaction ninyo tong nakita ninyo yung sarili sa cover sa OPM Rising sa Spotify? Like, actually, na kasi ako. Caught off guard ba yung motto, di ba? Caught off guard? Oo. Guard ka. Kasi I was, nasa condo lang ako nun, I was just scrolling through Spotify kasi I'm checking kung anong playlist nasali ng that Kubli was, nasali yung Kubli sa mga playlist. And then, pag scroll down ko sa isang playlist, this playlist called Pinoy Indie Mix, nasali rin kami sa Pinoy Indie Mix, pero iba yung cover ng band na yun. Yung cover ato nun is One Click Straight, which is a really good band rin. I would say somewhat similar yung sound namin with them. So I'm a big fan of their band. And then pag scroll down ko kasi meron kasi sa Spotify, diba? Pag scroll down mo sa desktop na app, makita mo yung other playlists na related to that playlist. So gulat ako pag tingin ko sa OPM Rising, nandun na yung mukha namin. Yeah. So I was like, nagulat ako. So syempre screenshot, tapos send sa GC. Matik. Tapos all caps, guys. From my perspective naman, basinan niya sa GC, kagising ko lang. Tinignan ko, natulog ako ulit. So kato, long story, short story. pero unsa pili like legit pag mata nimo balik. Tinuod jud dahil dito tong good eh. Actually kana ako na feel from wow, that wasn't a dream. Totoo talaga parang as
as an artist na trying to make it into the world. Parang mga ganung bagay, when you see it, let's say you see your face on a billboard as an artist or something like that na parang album cover. Ma-feel mo big step talaga siya. Like ma-feel mo talaga, like physically ma-feel mo yung step, ganun. Parang ganun siya ka-impactful as an artist. So, ayun siya. Because if you think about it, ang daming nagagamit ng Spotify. Ang daming din nagagamit ng playlist. I mean, personally, ako hindi kasi ako masyadong playlist na person. More of like, I listen to the albums talaga. Same. And then, so like, imagine how many people have seen our faces because of that cover. Like, it's amazing to think about. And ang laking tulong din niya sa... Asan mo pinakamalayo nyo na nag-gig? Davao lang ba kayo lahat ng gig? Tagum. Tagum, nakagig kayo sa Tagum? Kailan? Tagal na. Tagal na yun. Before COVID pa. Before. 3 a.m. nadala nyo nun? Yeah. And it was very awkward. Ilan kayo nun? Ilan? Kompleto kami. Kompleto kami. Kasi Shem. Pati si Chris. Yes. That's funny good, story man. yun kasi yung crowd naman doon is like mga old na people or like mga parents na like super adults na talaga. Nag-wild ka yapon nga to kanang nag-all out yapon ka. Oo, pero same thing, nakaupo. Hindi nila na-match yung energy. Technically kasi yung event na yun is parang from a company na nagbibigay ng free appliances or basta parang promoting their appliances kanyan. So syempre people are there to buy, to look for appliances. Parang ba't maingay? Simple lang, doon na kami. Tapos ang layo, itong stage na nandito yung crowd, parang ang layo nila. Okay. Tapos nakaupo lang sila lahat. Speaking about Case Energy, kailan mo sa banda na, 21 Pilots? Oh yeah. Familiar sa kay Tyler Joseph? Yeah. By grabe, idol mo guna ko siya, like kanang akong pinaka-favorite band of all time. Tapos kanang makita na lang ako frustrated artist mangud ko. Nagasulat pod ko actually, tapos kanang nako isa ka kanta na gipa-produce nako kay ganan kay ko mag-feel nako confident kay ko to na kanta. Tapos sa shoutout sa akong friend kay Brent Pontañez. Kailan kay Brent? Kailan kay Patrick Camacho? Tong partner niya sa Orange Juice ba? Siya, si Brent, sila man doon nag-produce ato. So like, si Brent, kay amigo mi, nag-guest pa siya sa podcast. Kay i-producean ko niya. Gusto na kayo show sa'yo, pero wala. Si okay lang. JD, ano ka JD? Sige. Ilaw at dilim. Tapos i-judge ko. Sana ka lang. Pwede na i-cover sa 3M. Maging 6 member ng 3M. Actually, shout out din yung Patrick Camacho, Luke April, and Ivo Impreso. They nag-form sila ng trio. Yun yung Player 2. Actually, na-shock ko ato kay si Kamach, ang pagkabulan ako is like, sila lang pirmi ni Brent. Na-shock ko ako, nalay si Kamach niya. Bago lang sila nag-release niya. Kaya awan yung Kamach, basketball player, naman sa una, karon kay singer naman. Agad. Actually, ang daming ganun. Ang daming, like, for example, what's their name? Yung parang rap group din dito sa Davao. Delinquent Society. Delinquent Society. Actually, good silang Anyways, nana, bro. Sige ka na. Ako nag-write, wait, asa ganin? Meron na music, bro. Sige daw. Ayan. Yeah, girlfriend ko yan sa likod. Shoutouts kay Brent. Ano din siya ka na? Actually, bro, ito yung first ko rin na Tagalog na English din ako. Meron din akong K-face, guys. K-face. Si Brent lahat ito, ba? Gusto na ko na ma-associate siya with like Silent Sanctuary, good. Pero before ato, nag-try po ko ng rap, good. Have you ever considered like rap? I wouldn't say rap. Parang there's this thing I want to do called rap singing. Rap singing. Okay. Parang mabilis na siya na... It's just a... Parang like R&B siguro. Yeah, I guess so. Parang mabilis na siya na pagkanta ng lyrics. Like mabilis na talaga. Kasi daming syllables, ha? Ed Sheeran style, ganun. Parang ganun. Ingata yung gusto. Yeah. Hey, ready na ba yan? Pero nice yung song. Talagang siya, OPM roots yung actually, katagad ako tapos gidala po na akong piano dire kay hopefully in the future, if ever na ako kung mga musics dire, maka-perform kasi ginagmay lang good na dire ang 3M mara. Si Chris kay kung makita may matic na siya. Nakapang farmer outfit na siya dire. Pero anyways, nakalimutan na ipangutan na sa inyo ganyan. Unsay favorite niyo na music video? Kay kita na ko you really take pride in your music video ba? Like legit ba kanang dili siya basta-basta na music video na kanang iano lang ninyo kanang
effortan gamay ana pero murag produce jud na kanang naay message or naay concept naay theme. Ako personally ang favorite nako kay katong gudong ang thumbnail kay PowerPoint. Sa Iwana. Sa Iwana kato favorite. Kato like murag karaan vibes. Come on sa inyo Ikaw. First of all, song. I like the song. Hey, thanks bye. Send ko sa inyo bye. May bias kasi ako sa tung. Yan eh. Bias talaga sa mga ganyan. It's nice. Thanks bye. So anyway, appreciate it. I'll answer it two ways. Favorite music video by result and by production. Pag-shoot. So pag-shoot, it's definitely Yeah. 12 hours straight of shooting, 1 hour lunch, tapos diretso. So, kapuyay. Kapoy Jude. Pero alam mo yung as you shoot, mafe-feel mo na it's building up. Like ma-feel mo yung music video na it's being made. So yun, yung favorite ko na yung production. Ang favorite ko na, alam ko yan. Sige, ikaw bro. Tapos, yung ano pala yung isa is, yung favorite ko talaga by result is Say You Wanna. Say You Wanna. Yeah. Enjoy lang talaga panoorin. For me naman, it has to be Kubli. Yung pinaka-recent namin na music video. Kasi, before yung pandemic, like, yun talaga yung concept namin. I wanted to make serious music videos. Ikaw yung like ka ng star dun sa music video, di ba? Kaya the girl, ano ni mo? Partner ni mo? Hindi. Friend na namin. Friend ko. Okay. So, shout out Ria Palayo. She's a really good actress, sorry. Galing talaga niya. Like, nakita, I think she had like she also starred in like a viral na parang short film. As in? Yeah, sige, ko na ni-mention. Hindi kasi hindi maalala. Anyway. Kubli. Kasi I really wanted to do talaga, like, super serious na music videos. Pero nahinto yun because of the pandemic. So we had to opt to do like mga more comedic. Ano yung mga sample name of serious music videos? Hindi naman serious. Like, more talagang aesthetic. I hate the word. Isa sa mga, if ever ka na nagsabi ka ng like medyo serious pero na concept na aesthetic. Kabalo ng music video sa The Scientist. Katagod, di ba naka-reverse man yun? Yeah. Tapos like napili, like para mag-match ang kanyang voice kaya like he had to memorize. He sang it in reverse. Alam mo? He sang it in reverse. Like, faster kasi slow motion yun, di ba? Hindi slow motion. Anyway, yeah. Di ba may slow-mo din na part? Yung parang nag-crash? Hindi ko na alam. Yeah, pero walang lip sync eh. Kasi if you do slow motion sa music videos, dapat yung song, yung playback sa song kasi naka times 2. So like, for example, kung may slow motion yung Kubli, di ba yung anong verse ng Kubli? Pwede bang maibalik? Di ba ganun na siya ka-slow? Kung may slow-mo na shot sa Kubli, tapos nag-lip sync ako, mag-times 2 siya. Pwede ba maibalik? Bigla siya maging ganun. So dapat matiming ko yung bilis nun para pag slow mo, in sync siya sa original time ng song. Isa ba yung jump tagan. What's your favorite local artist ninyo? Sige, top 3 na lang kung mahirapan kayo. Actually, mas mahilig ako sa indie scene ngayon, lalo na sa Manila. So mine would have to be One Click Straight, Enamori, and 3 a.m. Hindi, let me think about the third one. Wala na ako maisip sa third one. Parang sila yung pinapakinggan ko ngayon. One Click Straight, Enamori. Kana medyo mainstream. Ang i-third na lang. I guess Lola Amor kay kasama niyo ngayon. Shoutouts. Sino ba? Meron si Luke. Unique. Yeah. Same kay ni JD. Actually. Ikaw bro. Ano naman would have to be Luke April. One of a friend of ours. He's based in Davao then. Go pa kayo. Isip pa. Sino pa ba? Mga OPM Paul Pablo din actually. Paul Pablo. Impressed ako sa creativity ni Paul. Then I have to go for a mainstream pero sa last one ko. I guess it has to be Ben na lang. Yeah. Ako feel ko mainstream akin tatlo. Okay. Nung siguro nung college, doon ako malakas makinig ng indie. Tapos yung mga ginapakinggan ko na indie, nag-transition din sila into mainstream ba? Like, for example, December Avenue. Wala pa alam. Hindi pa alam ng mga kaibigan ko yun na time yung nagsikat ang December Avenue ba? Ben and
katong isa sa gi-cover ninyo, Magtaya-taya. Autotele ko. Isa na sa akin paminaw, pero kung karon mag-name ko, three na ko na. Favorite na ko of all time. Siguro Parokya. Like, legit ba? Maski karon bop jud gyapon kaayo. Ganahan ko sa ilang mga kanta kay Singable, For Everyone jud ba. And amot kong fan of Four of Spades. Like, ganahan jud kay kog Four of Spades ba na frustrate ko kay Unique. Kawa siya. Kaya like pero after ato kay ganahan kay ko sa album nila na Clap Clap Clap. Like kapila na ako nagipaminaw tong nag-review ko sa boards. Tapos third wala ko kayo maisip na katong Ben and Ben siguro. Or pwede Ben and Ben na lang. Sige. Zach Tabudlo, no? Actually, yeah. Grabe si Zach Tabudlo recently, no? Pala yung third ko rin. No? Like recently kay gabi ang mga hit after hit. Akala ko maging ganun si Juan Carlos ba? Like hit after hit din siya pero marag. I think kasi si JK Labajo more siya, talagang more focused on the artistic side than the parang what's popular. Okay. Like nag-release pa rin siya ng mga new songs. Yeah. I noticed kasi with Zach Tabudlo, grabe siya mag-release ng songs. Ang dami niyang releases na parang it's hard to catch up on the songs. So, pero what's good about that is, syempre, sa ang daming releases niya, there's bound to be 1 or 2 or 3 hits talaga. Which is yung Habang Buhay. Yun yung favorite ko sa kanya, Habang Buhay. Nangangamba. Sabayan pagid kay Kong TV itong music video. Viral, jud matik na. Yun din, galing din ng kanilang marketing team. And by choosing yung talagang yung popular ang tawag ito, celebrities for their music videos. Kasi dream collab ninyo na music videos na celebrity. Uy, wait lang. I need to think about Anywhere in the world ba? Or gusto mo local? Anywhere in the world. Sige, local and anywhere in the world na lang. Both na lang. Local muna una. Ako mag-isip din ako para sa inyo. Ang gusto ko sa inyo. Shit, na-excite ako Baka pala fan siya sa Crosscourt Podcast. Char. AJ Rabal, kago ka, JD. Siyempre, I'd have to think about an actress, diba? Or ikaw, bro. I'm still thinking, Ako, siguro ako. Mavs Phenomenal. Wala na, bro. Ako lang nagkatawa. Wala akong kabalo. Funny siya if ever nag-gets. Salamat sa nagatawa ngayon sa nagakinig na podcast. Kami, deep in thought na kami. Siguro international muna, of course. Kasi first time ko to reveal sa public. Kasi I know, alam to ng friends ko and they're tired of me always talking about this girl sa K-pop. Blackpink? Hindi siya sa Blackpink actually. Sa Twice. Sa Twice. As in, number 1 celebrity crush ko talaga is Dahyun from Twice. Okay. Grabe. Siya talaga dream girl ko. What is love? So yun, kung... later na. Ikaw, international. After local tayo, bro. Sige. International would have to be... Pwede ba... Pwede ba celebrity pero music artist din? Go. Harry Styles. Kapa. Yes. Akin yun, hindi yun sa'yo. Akin yun. Ikaw, bro. Local. Local naman. Yung crush ko. Hindi, joke lang. Hindi. So, yung local mo na dayon. Local na dayon. I guess, either Julia Barreto. Julia B. Or Ivana Alawi. I think that would be good. That's ikaw ang leading man. Siyempre! Ikaw, bro. Yeah, I think Julia Barreto would be nice. Actually, to be honest, di masyado well-versed sa local artist. Celebrity-wise. So, I'm just gonna go for the one na pinakasikat. Ayan siya, Kim Chu. May hit ba siya sa Wish Bus yung yung bawal lumabas. Yeah. Grabe, maka-LSS good yun, no? Pandemic mo. Like, shit. Ang mas nakapa-cringe lang doon kay, like, perform talaga niya. Kaya di ba, gara naman yun at first, di ba? Perform niya. Baka nga mo, Kim Chu eh. Yeah, anyway, somebody made a remix, di ba? Kaya siya naging viral. But like, she was just ranting about... They made a produce for her. Kaya siya naging song talaga. So talaga siya yung nag-capitalize. Yes. Okay. Sige, ano mga comments niyo sa mga artista na
I will say this word, na nagapilit na maging artist. Controversial. This is where we get canceled. Medyo mabigat yung opinion ko dyan. I guess there are some talaga na are really interested in becoming an artist, even though they started out as celebrities or actors or actresses. But there are some na yung management or yung company mismo nagpipilit sa kanila. Which, I mean, I guess it's also a good business idea kasi syempre, pera pa rin yun. Pero, ang ayoko lang na... Makita lang yung frustration sa'yo. Ang ayoko lang kasi na concept, the concept of that is, people are appreciating the wrong songs or the wrong things. Actually. Like, ang dami kasi talagang ang kagat na magaling na local artist. Davao man, Cebu, Manila, or anywhere sa Philippines. Ang dami nila. Kaso they don't get the recognition they deserve. 3 a.m. 3 a.m. Klaro nga, 3 a.m. nalandari. So, yun yung aking opinion about that. Na, kasi, I guess, the Philippines like is, the problem with the Philippines right now is sila yung pinaka-bandwagon eh. Kayo. Pero at least now, I can see naman na people are starting to support talaga the local acts and all that. Pero, at the same time, it's not the same as like Korea or... Diba? Kasi sila talagang they're proud of K-pop and all that. Yeah. Pero wala naman sa OPM. Diba? Ka, bro. No comment. For me, yung question is thoughts on artist na pinipilit maging artist, correct? Artist. Okay. I mean, for me, just go for what you want. Pero at the same time, this applies to every job then, or any profession. If it's not for you, sometimes it's really not for you. Pero go chase lang if you want. No comment. Ma-frustrate ko kay Kim Chiu bay. Hindi ba siguro ko ma-cancel ani sa mga Kim Chiu fans no kay wala man siguro mga Kim Chiu fans nagatanog the Cross Court podcast. So wala lang marka nang ikaw na ba si Miss? Like, come on, man. Like, daghan kay mga kanang gwapo kay gipagpagkasulat ng mga kanta pero wala ginapansin. God, like, yeah, pero siguro kana po ako na feel sa una sa kanang baby ni Justin Bieber, mga anak, good po. Pero, like, sama na yun. Mas man ang lyrics ni baby, wow. Ano lang, good. Pero, mga gabi, actually, feel na ko mas na-appreciate ako na si Justin Bieber around tong Love Yourself era na ganyan onwards, like grabe. Anyways, ano abot mo kay Justin Bieber. Pero sige, moving on. Isa ba yung mga long-term goals sa 3AM kay ganiya katanaw ta sa gawas. Amot din ako i-spoil kay masigma ano. Pero like unsa ba yung long-term goals, like personal goals pod, like para dili lang si Kyle awas story mo si Carlos. Ikaw, bro. So, as a whole na lang sa 3AM and personal. So, sige, start na kay Carlos. As a whole to the 3M, I guess long term is global recognition. Global recognition. Good. That's appreciation. Siyempre, I hope the time comes na hindi na tayo naghahanap ng gigs. Hindi yung kami yung di kami paningkamot ba para magkita gigs ba. So they come to us kasi we earned it. Yun. Importante sa akin na we earned it. Kasi di talaga ako fan of parang pinas down na success. Parang naka-shortcut ka. Parang, okay, successful ka pa. It doesn't feel so good. Tapos for personal, ito mahirap to kasi yung genre natin kinda restricts me from it. Which is... Genre natin sa band. Kasi parang medyo dream-ish ko na maging recognized na guitarist. Tapos, no shade sa... Siyempre, enjoy ko songs natin. Siyempre, that's true. Subagay na sa day. For example, Brian May. Queen. Siyempre, rock. Brian May. Or si Jimi Hendrix. Like, ano siya. Hindi ko ma-achieve mo siya kahit same genre? Kaya naman. But I have to... It's gonna be a bit of a fresh start. Kasi I have to make a name for myself as a guitarist, not as a part of 3AM. So, side goal na naman din siya. Pero, yeah. Enjoy naman. Good try. Good. Hey, gamitin mo yung 3AM para maging ano ka. Tama. Ako pa sa'yo, mag-wig ka na lang pina-Brian. Anyway, sige, ikaw Kyle. Long term naman, actually, the main goal lang talaga right now is national. Maganda yung international, pero yun din kasi yung dream ko before talaga, international. Kaya we were only writing English songs.
Pero, reality hits you hard. So, that's why I confronted yung fear of writing in Tagalog again. Pero lahi mo good vibes jud kung Tagalog. Especially if written well. Yes. Yeah, actually, yun nga, I admit talaga na mali talaga yung mindset ko na yun na English lang, maging tayo international. Pero you have to start sa national talaga. Kasi yung when you release Kubli, yung meron kasi kaming Spotify for artists na ma-check namin yung demographics. Tapos before na-release yung Kubli, like yung demographics namin is konti lang sa Philippines. I mean, yung Philippines pa yung pinakamarami na listeners. Pero yung meron, the second one is US, and then Singapore, Thailand, and then tapos ngayon, yung top cities namin lahat, Philippines na lahat. Tapos nag-abot na ng, I guess, 15,000 listeners sa Philippines lang. So yun talaga yung power ng Tagalog. Bay kapak kayo ba? Kaya maisip ni mo ba na, like, ang local language yun, ito, daring na feel ko, madlog juga na Bisaya na song. Actually. Feel ko if written well, produced well. Hirap kasi Hirap siya, no? Maraging ato na genre ba, no? Kasi parang third language na nalagan ko yung Bisaya. Si Arthur Neri, Cagayan. Na siya yung mga ginasingit na Bisaya. Diba? Marag, at sa ito nakanta ha, katong. Ikaw raman. Ikaw raman. Diba? Siguro, the best thing na magawa natin ngayon is magsingit yan ng mga words or phrases in Bisaya. Like, I think Ben and Ben did one rin. Puhon. Meron sa isang song nila na they sang the Bisaya word puhon. Fall yung kanta nila. Fall. Puhon. That was really good. Yeah. Pala tama din. I remember na ako na song. Actually, nung nag-start nagsulat si Kyle ng Tagalog song, kasi nga, at first, di ba, hindi ka masyadong confident. Doon ko nakita yung gaano kalaki yung jump from a language that you're confident in into a language that you're not that confident in, pero pretty confident. Kasi if I remember, Kyle, offense if I remember, you send the songs to a friend of ours, si Chick, shout out kay Chick. It's just super Tagalog si Chick. Tapos yung grammar, yung words, kasi parang akala mo okay lang. Tapos yung pala hindi. Kasi I tried din. Yeah, yun yung problem natin mga Dabawenyo. Kasi actually, I also say this to my friends in Manila. Dabawenyos have the most broken grammar, I would say. Yes. Kasi we're speaking 3 languages at the same time. So Bisaya, Tagalog, English. Tapos parang confusing na confusing na siya. So di mo alam kung ano yung tama talaga na grammar in Tagalog or So yun. So impossible talaga ang Hindi naman. Depends pa. We'll see. We'll see what will happen. Tingnan natin. Have you ever considered like isa sa mga bandmates mo ang mag-write? Tapos nga, Kyle. Have you ever considered ako yung nagsulat ng songs? Guys, sa tingin nyo ayaw namin. Sa tingin lang, binabawalan kami ni Kyle. Hindi ko mo sila binabawalan. What I want to happen kasi with the band, kasi once talagang fully committed na lahat ng members, like we can basically provide for ourselves because of the band. I want us all to be in one room when we make a song. Kasi sa ngayon, since we're just growing pa lang kami, I don't wanna like ayoko itapon yung burden na yun sa kanila kasi they have their own lives rin. So for me, okay na sa akin na ako muna nagsusulat, nagproduce. And syempre, they're still pitching their ideas to the songs. Pero in music, in the arrangement side pa lang. Baka focus ka ba, bay? Parang binabawalan din. Actually, hoy. Sa recordings ba or sa live? Sa live. Sa live, wala. I try. Actually, wala kasi akong mic. Kasi I always forget to request the mic, sorry. So kumakanta ako. Pero sa recording, I think there was one time, pero screen up ata yun. Yeah. So wala pa. Hindi kasi ang problem, ang mahirap kasi talaga when you sing and perform your instrument. Yun yung mahirap i-learn yung even I don't know how to riff sa guitar habang nagkakanta. So kaya yung akin rhythm lang kasi yun yung natutunan ko sa umpisa pa lang. Pero like yun, it's hard for them kasi masauna sila sa guitars or si Shappy masauna sa bass. Although Shappy is marunong na si Shappy mag second voice live while playing the bass. But there are some songs na kung complicated yung bass line, hindi siya makasabay kanta. Si Shem, gasing si Shem.
Si Shem, I guess sinabihan ko rin yun na baka gusto niya mag-second voice kasi maganda rin yung sound ng, syempre, a female voice sa backing vocals. Pero ayaw niya eh. Ayaw niya. Usapin natin siya. Hindi, ikaw sinasabihan kita na mag-mic ka pero sabi mo lang mahirap magkanta. Shoutouts kay Shem. Nag-away na mga kagrupo ninyo. Bigyan mo ako mic next time. Sige. Hindi pa kasi we have to practice it pa. Kasi... sige. Ha? Go. May kwento ka after. Yeah, we just have to practice it. Kasi si Sean, si Shappy, hindi ko yun, actually, hindi siya nagsabi sa amin, hindi niya pinapakita sa amin, pero nag-practice talaga siya on his own to sing and play bass at the same time. Tapos nagulat na ako na sabi niya, Kyle, mag-second voice ako ganito. Slowly na na-integrate sa live performances namin na sa second voice si Shappy. Ikaw sunod. Sige, go. Actually, may short kwento ako about that. So, hindi naman ako the best singer, but I can. Yung last gig namin, yung headline gig sa Swazo, kasi ito, grabe ito magpawis, di ko lang bakit. May problema talaga ito. Kumakanta siya, ending na it was a cover sa Mundo. So, sa end na siya ng limutin na ang mundo, yung pataas. Tapos, I was playing my guitar, tapos ito yung, sa peripherals ko, ito na yung ginagawa ni Kyle. Kasi yung pawis, napasok yung pawis sa mata ko. So, syempre ako parang, ano ba to? Problema talaga yung frontman natin. Hindi na makakanta kasi yung pawis sa mata ko tapos masakit. So, ikaw nag-finish. Ako naglapit siya sa akin. So, sabi niya, Kyle, ako, Kyle. Carlos say today. Syempre. Baka nga ma-promote ako ng frontman. Diba, actually, isa sa mga, siguro, karang interesting siguro. Kay, diba, for example, meron mga, alam mo yung Procky ni Edgar. Kaya meron silang song na nagsikat pero hindi si Chito ang nag-write. Your song. Yeah, kasi sinulat ng... Ang pangalan niya. Basta yung rhythm guitar nila. Si Gab. Gab ba? Basta yung... Si Gab ata. Si Gab. Tapos, yung It Took One Look. Tapos kanang... Ano dyan niya ba? Si Chito ba? Every time mag-start sila like... nag-write talaga nito kasi mga nana. So, feeling mo in the future, Kyle, may moment din na nag-write talaga ito si Carlos. Yay! Mataga. Sulat mo na tayo ng kanta. Ikaw, may written song ka na? No, I've tried before. Sulat-sulat na lyrics. Walang rhyme, walang structure. Pero may tono. Actually, dyan ako mas gumagawa when I'm bored or when I'm like parang lonely o Kunin ko lang gitara ko, I lay down on bed, tapos gagawa ko ng tono. So, may imaginary lyrics sa mind ko, pero hindi ko siya ma-bring to life. So, doon mo na ginano. Pwede ba siya Kyle, ang sigaw po na lyrics. Actually, may recordings ako. Pwede ko lang sinasend. Kasi baka magalit si Kyle. Uy, hindi ako nagagalit Abusado to siya. Hindi ako nagagalit Nakakalimutan ko lang, then I deleted accidentally. Sayang, baka potential song. Baka si Kyle lang nag-delete. Kontrabida ka Anyways. Sige, nice siya kay. Karon, gusto na ko maka-know more about your like personal lives kay siguro kabalutan na kami 3 AM mo pero like what is happening behind the scenes. So currently nag-mention si Kyle sa ko kay nagbalik siya school kay katong last story na to Kyle kay nag-anak ako nag-undang ka. Lako yawan na niya follow the dream should ba katong mga stories sa mga influencer na nag-stop or yan ang pangarap ana. Pero karon ibalik ka og school. So unsay ma-share ni mama na marag like unsay struggle nimo as an artist and as a student? Student artist sa school ko actually hindi siya masyadong mahirap yung pagiging artist and pagiging student because yung school ko is an art school. Shout out related yapon sa mga di ba? Yeah, and then I don't think I'm allowed to say this pero I basically am allowed to have absences na excused because I have work which is yung with 3 AM. Tapos yun nga, we have gigs so I have to fly back here to Davao. Pero soon, sana kayo naman, sila na naman yung magpunta sa Manila. Actually. So, Manila viewers take us. Yeah. Yun yung goal. We're trying to break into Manila. Yeah. Pero yeah, there's no really struggle. Hindi naman mahirap yung pagiging Kasi yung like even yung curriculum and yung school mismo is talagang made for creatives. So light lang talaga yung yung
workload. So, okay na sa akin. Hindi siya mahirap. Go, bro. Sana okay lang sa'yo. Ikaw nag-culinary ka eh. Basta, ang culinary is, I believe, like, months ba siya or like 2 years? Yung akin is a 4-year course. 4-year course. Actually, 3-year course with a 1-year OJT. If I'm right ba. So, yeah, meron naman months lang, may years din. Pero akin kasi gusto ko ng marami akong backup. Like, kasi as kahit na, let's say, super secured ng life ko, I do not want to leave it to chance. Ganun. So, yeah. So, as a student, artist, mahirap. Actually, mahirap lang is scheduling. Yeah. Pero I always make sure na when we have gigs or recording sessions, kasi hindi ko binabangga sa school. Yeah. Kasi wait, na-curious ako. Have you ever performed drunk? Not us. Hindi kami. Hindi kami. Guess who sino? Si Shem. Hindi. No. Si Shafi? No. Ay, putang ina. Actually, mabilang ko pa yung gigs na hindi siya drunk. Ay, puta ka, Chris. Actually, yung recent gig namin matubog. Yung headline event namin nung October 1, super hubog siya. Super lasing siya. Deadass. Sobra. May kami mga videos. Mag-post kami ng vlog soon about sa mga gigs namin. Makita nyo doon yung... Walang bigyan ng teaser? Ha? Walang bigyan ng small teaser? Wala. Mahirap hanapin sa... Kwento ko lang yung isa ba? Sige, go. Sige daw. Kasi syempre yung shout out to Breva, aming very good friend who does our like parang filmography and photography stuff. So yun, nag-film siya, ganito. Clips here, clips there. So minsan ako yung focus, minsan si Kyle. Si Chris is directly likod namin. Tapos syempre si Kyle kumakanta, ako nagigitara. Si Chris gumaganyan sa bote niya. May hawak ng soju, tapos parang grabe. Drunk ass. Is Chris like officially part of the band? Yeah. By heart? Yeah, kasali talaga siya sa band. Pero me and Chris talked na because mas busy, siya yung pinaka-busy sa amin. Tapos hindi siya always makakommit with gigs or yung mga photo shoots, yung mga music video shoots. So, ang sabi ko sa niya, so for this rebranding, kasi nag-rebrand ang 3 AM ago, sa tingin mo, kaya mo makapunta sa mga shoots, gito. Tapos, sabi ko, bigyan kita decision na pwede naman nakasali ka sa band, pero hindi na lang mo natin isali ka sa promotions para mas okay yung sa schedule mo. Kasi working na si Chris and he's also a student. So, tapos nag-agree naman siya. So, yun yung nangyari. He's a part of the he's a part of the member. He's a part of the band, pero ano lang. When it comes to promotions, pwede na wala siya. Yeah. Para sa inyo, sinong pinakamagaling at the role? Siyempre ako. Di joke. Pwede. Ikaw, para sa iyo. Ito, napipiyot always. Pawis sa mata. Agawa sa pawis sa mata. Hindi nyo na may iwasan siguro mo. Meron ng time sa sa MCM gig, yung hindi siya sa mata, sa bunga nga ako nagpaasa. Ay, So, best in the role. Nakatry ka na mahukas? Ayoko. Hindi pa pwede. Kung may abs na. Sige bro. Kung may abs na. Best in the role? Asa si Kyle? Si Kyle. Lagyan natin Kasi I'm contractually obligated to say that. Pero, to be honest, syempre, Kyle, huwag ka makinig ba kasi baka makikinigo mo. Syempre, he does a lot of the work. He does a lot of the songwriting. Hard carry. Hard carry, to be honest. Kasi kami, sa amin lahat, si Kyle ang mas maraming percentage of focus sa band. Kasi ako, I'm handling a lot of stuff. Yung others, kasi syempre si Chris at si Shem super busy. Si Shapi did a lot of things sa school. Si Kyle ang pinaka-artist-oriented sa career ngayon. So, yeah. Sinong feel nyo first mag-graduate sa inyo? Sa inyong ako yung last, for sure. Si Kyle yung last. First mag-graduate. Nag-graduate na si Shem. Si Shem, nag-graduate na si Shem. Nag-graduate na si Shem. Working okay. na si Shem. Second? Si Shapi ang next. Tapos si Chris. Feel mo mas mauna si Chris sa inyo? Kung hindi siya mag-stop. Kasi siya on-off siya sa school eh. Ano year ba si Chris? Unpredictable mo na si Chris. Unpredictable si Chris. Parang hindi kasi he told us recently na, di ba, actually ngayon, nag-school siya. Tapos bigla siya nagsabi na baka mag-stop siya ulit. Stop na naman siya? Nagsabi baka pinag-isipan na niya ulit. Shoutout kay Chris. Shoutout kay Chris. May yung last na ako na podcast kay long hair ko ato. Long hair po ko ato. Marakog, ayaw mo kung long hair po si Chris ato. Pero siya, kami katong na time, kami ang
like sabay may nagkapatubo ba, pero siya lang nag-pursue ba pero kato nagpaggupit niya ata siya nag-long hair ako. Anyways. So, karon sa wait, kanina ko pa gusto i-ask. So, di ba culinary mo? Ano sa favorite dish ni mo? Na i-cook. Huwag kang tumawa dyan. Eggs. A bit of background lang, ba't kumatawa si Kyle? Kasi before, maya ka na. Kasi before going to school, culinary, zero knowledge. I don't know, like, seryoso, I don't know how to crack an egg siguro, gano'n. Pero like, ikaw kusa ka. Gusto mo talaga? Yes. Actually, funny kasi, yun nga, hindi lang bro magluto. Hindi talaga. Every time mag-cook out kami or meron kaming sa barkada namin, we cook. I sit and wait. Wala na. Tapos naging meme. As part of the reason ba't ako nag-pursue ng culinary is because of that meme. Parang hindi marunong magluto si Kurt. Parang I will be wrong. Pero it is a career na gusto kong, parang may enjoy ko. Like if I cook every day, I'd choose it over working behind the desk every day. So back to, ba't ko ito kinikwento itong background? Ninong Loss? Ninong Carl, ikaw. So bakit sabi ni Kyle eggs? Kasi, oh my God. Before culinary, I wanted to cook an egg. Gutom ako, like mga alas 2 na yun sa umaga. Kumuha ko ng pressure pan. Yun yung first mistake ko. Bakit pressure pan? Meron naman kaming frying pan. Tapos, syempre, I broke the egg, dinap ko. Tapos, Kyle, guys, bakit siya dry? Bakit siya sunog? Bakit di siya matanggal? Hindi ko nilagyan ng oil, high heat. Tapos, ano pa ba yung mga mali ko doon? Walang seasoning. Ayun. So, naging meme sa amin. Nagluto ako ng egg in the pressure. Pero karon kay Huyo na. Huyo. Pero ang favorite dish ko is, I don't know what it's called, pero it's a duxel mushroom stuffed in tomato. Yan. Diba? Parang wow, ano yan? Paano ka maglagay ng salt? Ano? Ganyan lang actually. Yeah, parang ganyan. Actually, this is really... Local cuisine. Isa yung favorite naman na local na cravings, naka-cravings, alam mo yung maka-under. Dili sa Davao. Dili Davao. Like, kana specific siya na restaurant. Specific na restaurant. Yeah. Siguro sample kaya like kanang cheesy mushroom chicken sa Keepsakes or lechon kawali sa Bangkeroan. Actually, there's two. Chicken. There's two. First is Good Food. Good Food. Yan yung sa shout NTS. out to Good Food. The NTS. Actually, may... Part owner yung sister ko sa The Good Food. Si Kisha ba yun? Hindi, yung eldest namin. Ano yung nag-vibrate? Sa'yo ata. Ay, kalawakit. Sa akin yun? I think so. So anyways, yeah, Good Food. So I swear, super good. Asa yung food na gusto naman TikTok in order? Sa? Chicken Parmigiano? Chicken Parmigiano. Parmigiano. Pati yung, I think phased out na to, pero yung kanilang bread bowl na soup, I don't know what it's called. Sorry, kuya. Wala siyang bread na tinanggal yung laman ng bread. Pero parang siya naging bowl yung bread. Tapos nilagyan ng soup. It's so good. Ibalik niya yun, Ate Kyle. Please. So, yung other one actually, Taps. Taps. Basil. Shout out, sponsor please. Taps talaga. Ikaw, Kyle. Taps talaga. Asa yung in-order niyo sa Taps? Primasi Log. The best fried chicken. Taps after. Malapit na yun. Taps. Ako, bacon ko dito forever. Like, basilog, matek. Ako siguro akong craving siguro, randomly kay, bangke. Kanang lechon kawali ba, legit nga. Sabaw pagit init. Actually. Anyways, karon nga ginakaon lang ako kung saan nasa Food Panda. Yo. Lang kay delivery. Matapulan mo gud ka ba? Naala sa imong cellphone mo, maron lang kag nagadula og games mo. Connect lang nimo imong GCash, nanay pagkaon sa gawas, marag shit. This is very irresponsible. Sa financially. Sige. Anyways, nagigotom na po. Anyways, karon na kamo like 3 AM na ingani inyong situation. Like, ang uban kay nasa Manila, ang uban na sa Davao. So, from now on, kay like, ingana sa inyong situation na you will, for example, si Kyle, he will fly to Davao, or if ever, kamo, kay mo fly sa Manila. So, feel ninyo, kano sa ang time na kanang, siguro, you will live in one apartment siguro, or one place, tapos like, sunod-sunod yung mga gigs, magana agad, like, feeling nyo na ingana ba yung long-term goal na as a band na Actually, napag-usapan natin before, di ba? Yeah. I guess if
if like we can sustain ourselves as a band, like yung dami, if marami kami gigs, like let's say sa Manila, kasi yung nga, sa Manila talaga yung industry. I think we talked about na talagang kung if we all have like, let's say, pantay-pantay yung aming hati sa mga earnings, I think kaya namin kami mag-commit talaga to being a band. So ikaw, do you like, gusto niyo mag-graduate sa? Yeah, kasi nga, I really want to have those backups. Backup. Kailangan, dili ta at our best pyramid. Yeah. Ikaw, Kyle? I guess... Fox School. Actually nga, I na-realize ko to, if nalaman ko na there's a school that offers senior high like Mint, hindi ata talaga ako na-drop out. No offense sa Ateneo. Pero shoutouts kay Father. Name drop. Kasi, yeah, ano talaga siya, like, made for creatives talaga siya, yung Mint. And hindi mo pa feel na school siya. Kano? That's what I really like about it. Pwede mo balik og senior high. Kaya ako kasi medyo practical aking course. Like, very... Ako kay accounting mangod ko. Like, kanang study jud pirming. Ako kay itong high school, dili mo kay ko katong marag extrovert kay ko, feeling na witness si Carlos kay Jesus daw katong. Amen. So, until na marag nagya po niyanan ako na energy ba. Pag ato college kay like lisod na kayo na i-direct sa pag-study, like kanang pag-study kay lang kanang dili ka pwede na dili mo study jud ba. If gusto ka pa sa kailangan ni mo study. Samot na ko na manlisod ko kulong sa kwarto ana, so sige ko gawa sige ko library or sige ko coffee shop ana. Unya kato pagka-graduate, nagyapon ko sa in denial stage na, kailangan ako maging practical. So, kailangan ako mag-work. Work ko 1 year, 2 years, ana. Tapos, antod sa kanang makaunaw na ako na kanang puta, is this what I want to do? Pagmata na ako, okay, mag-work, tanaw computer numbers, ana. Okay man, good sang sweldo, pero kanang, dili man something to look forward in life. Ay, maragana. So, kato, here is the cross-court niya. Yeah. Kanang, thankful kay ko kay kanang dagan kay ko na cover ng mga basketball players, more on mas kusog man gud ang mas known ang cross court sa sports coverage, pero ang first video jud sa cross court kay podcast, which is very low resolution jud kaayo. So antad karon we are at our 50 with 3am. Let's go. So thankful lang kay Kubay na nag-guest mo sa Quadre kay sa una pa na ako gusto na mag-guest mo. So, may gusto i-shoutouts before na mag-end? Ikaw? I guess shoutouts sa classmates ko kasi sila so far yung super fans ng 3am. Yeah. Ayun, super fans sila ng 3am ngayon mga classmates ko. Thank you for singing Kubli every day sa tenga ko for the whole week. And also for, thank you. Shout out din sa dogs ko. I love my dogs. Shout out sa dogs niya, no? Yeah. They'll be seeing this in black and white. Also, shout out din kay kasi na-mention naman halos natin lang sa barkada. Shout out Chick and James, the rest of the people sa aming barkada. Shout out rin sa yung people who help 3am talaga, like with the everything visuals. Pati yung sa music videos nila. Yeah, they're members from the Daydream Collective, which is rest in peace na Daydream Collective. Yeah. Breva, Jule, Jean, Gian, sino ba? Did I miss anybody else? Sorry. Sorry if I miss anybody else. Shout out sa Tops. Shout out sa Tops. Sponsor. Ano pa? Also, announce na din namin kung ano yung gig schedule. Go. Plug. So, when is this gonna come out pa? Either bukas or sunod bukas. Okay. So, I'm just gonna announce this Sunday, October 23? Yeah. October 23. This Sunday na pala? Yeah. At the Breeza Mall, yung activity center, we're opening for Lola Amor, 5 p.m. It's a free show. And then on December 10, will be the Musica Evita Festival sa Crocodile Park. Yes. We're gonna be performing with Ben and Ben, Nobita, this band, Typecast, Juan Paasa, Nairud. I think yun na lahat. Namit nyo na ang Nairud? Yeah, nakasama namin siya sa MCM. Mm-hmm. Pero really parang, hindi ko kasi, di ba nag-change always yung members sila? Or iba na yung members ngayon? I have no idea. Yeah. Ikaw, JD, may balita ka sa Nairod? Sa babad sila Sa to? Wala naman si Tatot sa Nairod, mga 4 years na. Nagsolo siya? Solo
Shoutouts sa ano. Alpas siya ngayon, Alpas. Alpas. So, galing pala nila. Super. Yeah, galing. Super. Feel mo na may chance na may isang song kayo na medyo may pagka-reggae vibe, wala talaga. Ikaw? Anything is a possibility? It could be possible. Pwede naman. May konting influences. Ma-twist niya siya, no? Like, feel na ma-blend niya siya. Sometimes we like replicate songs. Tapos we put our 3AM vibe on it. Kaya naman. Kaya ninyo. Pwede. Everything is possible naman sa music. May gusto ko, kanina gusto ko tayo mention, pero like, alam mo bakit nag-asa ko ng kung wireless? Kaya like, gusto ko na, isa sa mga anak ko manggod, like, sa Twendon Pilots, manggod, may mga times na nag-jump sa piano niya, tapos like, ma-imagine ko lang ba, what if ang bassist, pati ang guitarist, tindog sa taas sa piano niya. Sabay silang backflip ba? Pwede? Kaya nyo. Kaya nyo. Actually. Yeah, so wala lang. Funny lang siya na ma-imagine ako si Tapos I mean, anyways, thank you kay Bros sa paghatag ninyo diri sa The Crosscourt Podcast. Tama dahil namay ko imaginary button dahil diri. So, please subscribe. Diba? Subscribe na dire. Click here, char. Click here. Naka-imaginary button dira sa baba. Subscribe ta sa The Crosscourt for sports coverage ug mga unsa pa akong gina-release sa The Crosscourt. Say recently board game ko nagbuhat ko skit kanang kabla nang when you gaya na mo man anyways kanang mag-ingon kag U2 sa isa ka So ang gibuhat ako ay pwede na to show JD. Kay para makatawa akong friends. Katong naapod na sa YouTube, gi-post na ako sa shorts. Sige, before na mag-end, kay gusto na makita lang reaction. Kung funny ba, Jude? Sige. Kailangan ako validation sa mga people. Di funny mo ko dyan kay... Pirmi ito ginabuhat sa makita na ko na YouTube shorts. Like, gusto po na ako na ibuhatan ba kay... mas doha nga na ito, JD, di ba? Mas si Asalandra? Si Asalandra. Anta, dili ko makapiright. Kay ang giplay na music. Safe and sound data tong song na to. Sige. Nana, bro. Wait, i-pause mo na. Wait, ano muna? Ay, gana. Wait. From the start, bro. Yung next na lang. Gago man ko eh. Wala lagi, bro. Wala audio. Wait, again. Take two. Nana? Wala sa mga. Ayun. Katong basketball. Wala lang. Ano to? Trend tong U2 ngayon. Parang. Si Jake something nagsimulan yan eh. Jake Krantz. Yes. Yan. Pinanood ko lahat ng yan, bro, yan. Grabe, yan saya. Meron siya yung kasama si Mr. Beast. Yung kay Mr. Beast, yung waiter, di ba? Sige na, bro. Yan, bro. Sorry sa internet. PLDT ko. PLDT. So, kana day ako mga gina-bro. Like, karon akong gina-cover is like inter-BPO na mga kay gusto po na ako maswak pa lalo ako mga sports coverage ba. Like, imagine mo nag-NBA, pero dili ko NBA. Nag-local NBA, yan na. Yan, bro. Wait lang. Bro. Okay, bro. Yeah. So anyways, salamat sa pagkatawa sa akong Sige. Shoutouts to all the listeners of the Crosscourt Podcast. Salamat sa kay JD sa pag-operate, sa pag-assist. Salamat sa 3AM. Unta nag-enjoy mo, no? Thank you. Naka-share mo sa inyong story sa 3AM kay
everyone kay sa tanan kay makita na ng 3AM sa mga social media, sa mga bands. Pero karon nakita niyo yung mga side na si kabulo din makatawa si Kyle niya. Mo smile di ay si agad. So at least nasa lang bagong side ba. So I'd like to also shout outs to all the shoutouts siguro ng tanan. Siguro shoutouts na lang sa mga future plans ng The Cross Court kay this is not only limited to basketball, is also podcast, siguro sport social media kanang mga pwede may mag-cater og mga media day kanang mga photography dire sa pa ba. Basta coming soon. Tanan. So to end this podcast, we are The Cross Court and so are you. Thank you.